Noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas, maraming Pilipino ang nakaranas ng pang-aapi at kawalang katarungan. Ang mga may kapangyarihan ay namumuhay sa karangyaan, habang ang karamihan sa mga Pilipino ay nahihirapan. Sa panahong ito, may isang lalaki nagbalik sa Maynila na may lihim na plano. Siya ay si Simon, isang mayamang alanghero at tagapayo ng pamahalaan. Ngunit hindi alam ng marami na si Simon ay may itinatagong pagkatao. Dating si Crisostomo Ibarra ay nagbalik bilang alanghero, dala ang venganza. Ang mga hiyas na ito ay hilang talaga. Sila ay isang kapa ng justisya. Kung hindi nila ibibigay ang libertad, ako ang bibigay nito. Senyor, may kakaiba sa lampara. Parang may amoy ng pulbura. Senyor Simon, napakagandang araw ito. Talaga pong nakakasabik ang mga hiyas. Kuermosa, tunay ngang marangalang tahanan ito. Maraming salamat sa inyong pagdalaw sa aking tahanan. Senyor Simon, lahat ng estudyante ay umaasa sa pagbabago, ngunit binigo sila ng sistema. Tama, hindi sapat ang pasensya. Kailangan ng aksyon, hindi lamang pangarap. Basilio, isagani, hindi niyo naiintindihan? Ang sistemang ito ay bulok. Ang bayan ay kailangan ng apoy. Hindi dahas ang sagot, senyor. Ang tunay na pagbabago ay sa edukasyon at pagkakaisa. Dapat ipaglaban ang karapatan at dignidad ng kabataan. Ang kabataan ay dapat sumunod para sa kaayusan. Hindi lahat dapat ay makaalam. May itinakdang daan ang simbahan. Ang kaayusan ay nagdudulot ng kawalang katurungan, hindi ito kaloob sa Diyos. Huli, Iha, halika. Magdasal ka. Ang pananampalataya ay tanging sandata mo. Herman, paano kung ang katahimikan ay ang dahilan ng aming maghihirap? May paraan upang matulungan ang iyong pamilya. Basta ikaw ay sumunod. Diyos mio, ito ba ang kapalaran ko? Ang pag-ibig ko kay Ibarra ay tinuldukan ng kasinungalingan. Ang iyong puso ay para sa simbahan, hindi para sa kanya. Kung ganito ang kabanalan, mas nanaisin ko ang katahimikan ng kamatayan. Ang mundong ito ay pininong sinili. Nung minsan, iniisip ko, tama bang landas na aking pinili? Senyor Simon, hindi pa uli ang lahat. Ang pagbabago ay maaaring magsimula sa kapayapaan, hindi sa galit. Sí, Señor, la verdadera libertad nace en Él, corazón de pueblo. Ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa pagkakaisa at pag-asa. Napakatahimik ng araw na ito. Parang ipinapaalala na may pag-asa ang mundo.
Ang habing na ito ay napakaganda. Parang simbolo ng bagong simula. Tama. Kahit sa gitna ng dilim, may liwanag pa rin. Ay, Kwe! Tranquillo. Mas maganda pa pala ang hangin dito kesa sa lumang bahay. Marahil ang bayan ay hindi kailangan ng gold, kundi ng mga tao na handa magmahal sa ating bansa. Sa huling sandali, nabigo ang paghihigante ni Simon. Ipinakita nito na ang dahas ay hindi kailanman magdadala ng tunay na kalayaan. Lahat ng ito ay para sa bayan, ngunit ako'y nalaman ng galit. Ang paghihiganti ay hindi magbabalik ng nawala. Ang kapangyarihan ay may hangganan. Ang kasalanan ay may kapalit. May pag-asa pa kung pipiliin natin ang tama. Ang kabataan ay magpatuloy sa laban, ngunit sa tamang paraan. Ang tunay na libertad ay nagmumula sa pagmamahal sa bayan. Sa pagbagsak ng plano ni Simon, napatunayan na ang galit ay hindi maghahatid ng kalayaan. Ang tunay na pagbabago ay nasa edukasyon at pagkakaisa. Mga kaibigan, El Filibusterismo ay hindi lamang kwento ng galit at pagbibigan. Si Simon ay simbolo ng galit. Si Basilio at Isigani ng pag-asa at idealismo. Si Puli, Maria Clara at Paulita ay sumasalamin sa mga biktima at saksi ng maling sistema. Tanong ko sa inyo, kung kayo ang nasa panahon nila, ano ang pipiliin nyo? Galit o pagbabago sa bayan? Pagbabago sa bayan! Pagbabago sa bayan!